Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang Archdiocese ng Maynila. Tungkulin nito ay suportahan, alagaan, at hubugin ang espiritual at pagkatao ng mga pari, diakono, madre, at lahat ng taong natalaga. Ang Archdiocese ng Maynila ay isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang arkidiocese sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng Arsobispo ng Maynila at nagsisilbing sentro ng pananampalataya, pagsamba at pagdilingkod ng simbahang Katolika sa nasasakupan nito. Upang maisakatuparan ang misyon ng simbahan na magpahayag ng salita ng Diyos, magdiwang ng mga sakramento at maglingkod sa kapwa, itinatag ang iba't ibang komisyon na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng pamayanan. Sa loob ng 9 na araw ng ating nobena, ating makikilala ang 9 na pangunahing komisyon ng Archdiocese ng Maynila. Ang Commission on Evangelization. Ang tungkulin nito ay ipalaganap ang mabuting balita at magbigay ng malalim na pag-ubod sa pananampalataya ng lahat ng tao sa komunidad
Ito ay binubuo ng Office for the Promotion of New Evangelization, Arkham Educational System, Mission, SIFAM, ICAM, Biblical Apostolate, Religious Schools, Exorcism, Visions and Phenomena. Sa misang ito, ating ipagdasal ang bawat komisyon at mga kinatawan nito. Ako po, Kapitan Luigi, siyang nakakasakop ng Barangay 307, District 3 Manila, ay upos-upos pinagmamalaki dito sa ating nasakupan ay matatagpuan po ninyo isa sa pinakasikat, pinarayo ng ating mga grupo ng ating pong nasarito dahil ang simbahan ng Quiapo Church ay nasa sakupan natin. At siyempre dito rin po sa ating barangay, matatagpuan ninyo ang lahat ng uri ng electronics dahil tayo po ay tuturing na kapitan ng electronics dito sa Raon. Makikita po ninyo ang lahat ng klaseng mga power tools, hardware, at lalong-lalo na po ito po sa ating nasasakupan ay nanggaling ang karamihan ng mga laboratory ng salamin, processing ng salamin, at ito po matagpuan ang pinakamura ng mga lahat ng uri ng salamin. At isa po po dyan, ang aking Lumpia House ay pinarahilig po ng ating mga kapamilya dahil dito po matagpuan, ikada na po ito, napakasarap po ng lumpia sa liwa ito. At sa lahat po ng dadayo sa ating nasakupan, dito tayo barangay, papanatag po kayo. Itong taon na pong nanatiling drug-free ang Barangay 307 at dito po sa amin ay may tig na may pinagbabawal ng pag-inom ng alak 247. Kaya wala po kayong makikita na umiinom sa kalsada. Kaya papanatag po ang lahat ng tumatanim sa amin dito sa Barangay 307. Maraming salamat. Kagawad Patrick Montilla, Committee on Appropriation. Kagawad Alvin Santos, Committee on Education. Kagawad na Bernie Dinglasan, Committee on Senior Surveillance. Ito po ang inyong lingkod, Kagawad Anthony Santa Maria, Committee in Peace and Order. Kagawad Mike Aloso, Committee on Tourism and Committee on Health. Kagawad John Talya, Committee on Clean and Green.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw ng ating nobena misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay si Reverend Father Jason H. Laguerta, Cluster Coordinator, Commission on Evangelization, Parish Priest, Santa Maria Goretti Parish, UN Avenue, Paco, Manila. Magsitayo na po ang lahat. Sa pagkas ay nagiging dakila sa paningin ng Panginoon. Ang dakilang si San Juan, sugulang mo may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging ang tunay para kay Kristo ang ganap. Kristus ng Espiritu Santo, bagong palamang isilang sa pamamagitan niya. Maraming nagtulong sa Diyos, ang dakilang si San Juan, sumulang mo may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang ganap. Ang Espiritu at ang kapangyarihan, upang ipaganda ang kanyang tahanan. Ang dakilang si San Juan, sumunod mo may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang ganap. Marami ang nagtuwang sa Kanya, pagsilang sa pagkas ay nagiging dakila sa paningin ng Panginoon. Ang dakilang si San Juan, sugulang mo may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang ganap. Kristus ng Espiritu Santo, bagong palamang isilang sa pamamagitan niya.
Ako may kapal, saksi sa kaliwangan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa mga araw ng ating nobena sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya. Dumalangin tayo na sa pamamagitan ng kanyang mga dasal na tayo ay tunay na makapagbalik loob sa Diyos at matagpuan ng daan tungo kay Kristo. Pagsisihan natin at ihingi ng tawad ang mga kasalanang ating nagawa laban sa Diyos at sa ating kapwa. Panginoong Jesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral ng Panginoon naming Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Tisbe, "Madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang ipinasasabi ng Panginoon, isa kang mamamatay tao. Ngayon naman ay pangangamkam ang ginagawa mo. Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo." Sinabi ni Akab kay Elias, "Narito ka na naman, mahigpit kong kaaway." Sagot naman sa kanya ni Elias, "Oo, hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Jeroboam, na anak ni Nabat, at sa angkan ni Baasa, na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan
ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Acab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon pagdating ng bayan ng Israel sa lupaing iyon. Nang marinig ni Acab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, suot ng sako at hinubad yon kahit sa pagtulog. Nag-ayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, hindi ba napansin kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Acab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya ay nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang kanyang angkan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko ay di mo nagustuhan. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masama ay pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Pagsitayo na po ang lahat.
bagong utos ani Kristo. Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ngayon, ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Pakibating ang katabi natin ng magandang hapon din. Pakitanong nga ang katabi mo, kumusta ka na? Kailangan nating tanungin lahat kasi madalas hindi na natin kinukumusta ang isa't isa kaya tuloy nagtatampo. Maraming salamat kay Father Jade. Ako po ay naanyayahan na maging tagapamuno ng ating ikalawang misa para sa nobenaryo ng paghahanda sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Pakibating katabi natin ang Happy Fiesta po ng ating parokya sa atin. Happy Fiesta sa ating lahat. Tuwing January at iba pang mga occasion, ang sentro ng ating atensyon at pagninilay ay sa mahal na poong Jesus Nazareno. Pero itong June na kapistahan naman ni San Juan Bautista, nagbibigay daan ang mahal na poon para sa kanyang matalik na kaibigan at pinsan na si San Juan Bautista. Kaya ngayong hapon at sa ating pangalawang nobenaryo, bigyan natin ng pansin ang buhay at ang aral na makukuha natin kay San Juan Bautista. At tamang-tama, yung ating mga pagbasa, lalo na yung unang pagbasa, binibigay sa atin ang larawan ni Elias. Si San Juan Bautista ay tinawag ding
ang bagong Elias. Si Elias sa unang pagbasa, anong ginawa niya? Mag-review tayo ng konti. Taas nga ang kamay ng nakikinig sa unang pagbasa. Nakikinig po ba kayo o natutulog? Pakitingnan nga ang katabi natin. Nakikinig ka, natutulog. Ang ganda kaya, ang ganda ng unang pagbasa kasi kwento ito ni Elias at ni Ahab, yung hari. Si Ahab, kasama ng kanyang asawang si Jezebel, pinatay si Nabot, isang may-ari ng ubasan. At dahil pinatay ng hari, kasama ng kanyang reyna, ang taong ito, pinuntahan ni Elias si Ahab at ang sabi sa kanya, Ahab, napakasama ng ginawa mo, pumatay ka ng tao, parurusahan ka ng Panginoon. At yun ang babala na binigay ng Panginoon kay Ahab sa hari. Naramdaman ni Ahab ang takot, kaya bigla siyang nagbago ng loob, nagsuot ng sako, naglagay ng mga abo sa kanyang sarili, pinagsisihan ng kanyang kasalanan at ang sabi niya, Hari nawa, huwag na akong parusahan ng Panginoon sa aking malaking pagkakasala. Ang sabi ni Elias sa kanya, dahil sa iyong pagsisisi, hindi ikaw ang parurusahan, kung hindi ang mga anak mo na nangyari nga kalaunan. Pero bigyan natin ng pansin ang papel ni Elias. Ano ang kanyang ginawa? Naggagawin din ni Juan Bautista kalaunan. Si Juan Bautista at Elias ay mga propeta. Ano ang papel ng propeta? 3 C ang pwede nating mapagnilayan sa mga propeta. Ang propeta, lalapit sa iyo, hindi para ikaw ay husgahan o sentensyahan. Ang misyon ng isang propeta, katulad ni Elias at katulad ni Juan, ay bigyan ka ng unang C. He will give you a chance. He will not condemn you right away. Ito yung ginawa ni Elias kay Ahab. Binigyan niya ng chance. Pinaliwanagan niya kung ano ang balak ng Panginoon. At dahil binigyan niya ng pagkakataon, kaya binigyan niya rin ng pagkakataong makapili. Binigyan ng chance, binigyan ng choice. Ang sabi niya kay Ahab, ikaw, magsisisi ka ba o hindi? Ang pagkakataon na binigyan ng makapili para makapagbago. 3 C na papel ng propeta. When a prophet comes to your life, he will give you a chance, he will give you your choice so that you can change. Si Juan Bautista, ganun din ang mensahe niya sa mga tao sa kanyang panahon. Binigyan niya ng babala ang mga tao. Repent, turn away from sin. Kayo'y magbalik loob sa Panginoon, talikuran ang mga kasalanan. May panahon pa, may pagkakataon pa, may chance pa, and you have a choice whether kayo ay susunod sa Panginoon o mananatili sa kasalanan. At ano yung hinihingi ni Juan Bautista? Na pagbabago ng puso. Laging 3 C ang misyon ng propeta, ni Elias man o ni Juan Bautista. Ano ang ating tema sa piyestang ito? Ihanda ninyo ang dadaanan ng Panginoon. Ang propeta katulad ni Juan, bibigyan ka ng chance, bibigyan ka ng pagkakataon, bibigyan ka ng choice, papipiliin ka, at bibigyan ka rin ng pagkakataon na makapagbago so that you can change. Pagkakataon, pagpili, pagbabago. Ito yung hatid ni Juan Bautista na mensahe sa atin sa araw na ito. Kapatid, may pagkakataon ka, may chance ka pa, may choice ka pa, may pagpili kang gagawin. At ano ang pipiliin mo sa pagkakataong binigay sa iyo na pumili?
Piliin mo ang pagbabago, ang pagbabalik loob. John the Baptist is asking you and me today, you have a chance, you are given a choice, you must change. Chance, choice, change. Pakiulit nga yung tatlong salitang ito. Chance, choice, change. Yan ang ibig sabihin ng paghahanda ng dadaanan ng Panginoon. Yan ang paalala ng propeta. Binibigay lagi sa atin ng panahon para makapagbago. Binibigyan tayo ng babala para ayusin ang mga gusot. Kasi may mga pagkakataon din na wala ng babala. May mga pagkakataon din na wala ng choice. May mga pagkakataon din na hindi na makapagbabago. Habang may panahon pa, kapatid, piliin mo ang pagbabago at pagbabalik loob. Kahapon, ako po'y nanggaling sa isang lamay ng 2 paring namatay sa Balanga. Si Father Tristan at si Father Ernie, mga kaibigan naming pari. Ang kwento ng 2 pari, pareho silang namatay sa heart attack. Massive heart attack, walang warning, walang babala. Yun na pala ang katapusan nila. Kaya nga, di ba sa ating mga Pilipino, ang tawag natin sa heart attack ay ano? Sakit na traidor. Kasi hindi kanya bibigyan ng babala, basta na lang siyang mangyayari sa'yo. Pakitingnan ng katabi mo. Gusto mo ba yon? Di ba ayaw natin nun? Ayaw natin nabibigla. Ayaw natin na basta-basta na lang. Gusto natin may paghahanda. Ito yung papel na binibigay sa atin ni Juan Bautista. May chance ka pa. May choice ka pa. May pagkakataon pa't pagpili para sa pagbabago, para sa change sa buhay mo. Huwag mong hihintayin ang panahon na wala ka ng chance, wala ka ng choice. Nakakalungkot ang nangyari doon sa 2 batang player. Ganon din ang nangyari. Nag-e-ehersisyo, nag-e-ensayo para sa tournament. Pero ang nangyari sa 2 batang ito, kay Rene at kay Divine, mga batang mga manlalaro ng basketball, tinangay ng alon nang wala man lang babala. Nangyari sa kanila yon, pwede ring mangyari sa atin yon. Kaya habang may pagkakataon pa, kapatid, habang may pagpili pang pwedeng gawin, ayusin na lahat. Yun ang sinasabi ng Ebanghelyo ngayon, patawarin na mga dapat patawarin. Huwag nang magkimkim ng galit sa iyong mga nakapanakit sa iyo at sa mga kaaway. Kasi yung mga kinikimkim mong galit sa iyong kaaway, ang iyong mga paghahangad na makapaghiganti, lahat naman ito ay malulusaw pagdating ng panahon na mawawalan ka na ng pagkakataong ayusin ang lahat ng ito. Pakitanong nga ang katabi natin ulit, may kaaway ka ba? Ay magbati na kayo habang may pagkakataon pa? E paano kung mamayang gabi na heart attack kayo? O ako pala? Yung kumpisal, lagi tayo may kumpisal dito sa simbahan natin. Yung kumpisal, nakikita niyo pong nakailaw, si Juan Bautista yan. Yung ilaw sa kumpisal, si Juan Bautista yan. Sinasabi sa iyo, kapatid, may chance, may pari. Kapatid, may choice, pwede kang pumasok. Kapatid, pwede kang magbago, lilinisin ka ng kumpisal. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan
ng kapanganakan ng ating patron, San Juan Bautista. Bumalik tayo at makinig tayo sa mensahe ng isang propeta. May chance, may choice, pwedeng may change sa buhay natin. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Juan Bautista upang ihandang daraanan ng ating Panginoong Jesucristo. Hingin kay Juan Bautista na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating mga puso. Bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, taglayin nawa nila ang tapang at sagisag tulad ng kay San Juan Bautista na nagsalita laban sa kasalanan at nangaral upang sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, ingatan nawa nila ang ating kapangyarihan sa kabutihan dahil ito'y pinagkatiwala lamang sa kanila ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga mamamayang naghihikahos at nawawalan ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamahal at lumimot sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga at nagbabantay sa kanila, makitawa na nila ang mahiwagang kamay ng Diyos na nagtuturo sa ating kung paano maging matyaga at mapagtiis. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga kabataan, maging masipag nawa sila sa pag-aaral at maging malikhain at ialay ang kanilang tagumpay sa kalwalatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin. Ituloy mong magpatuloy kaming sumunod sa kalooban mo at ipangaral ka sa lahat ng oras. Hinihiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magtayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta, siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Sa harap ng Panginoon, buksan natin ang ating puso, binibigyan niyan tayo ng pagkakataong pumili patungo sa pagbabago. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inibot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para makapaglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Ihandog natin ang kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng ating mga kasalanan, nagbibigay sa atin ng pagkakataong magbago at magbalik loob. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maging bahagi ng isang Marian pilgrimage sa Portugal, Spain, France at Italy sa darating na October 20 hanggang November 4, 2026. Ang Marian pilgrimage na ito sa Europa ay pangungunahan po ng ating rektor at kura paroko na si Reverend Father Ramon J. Licuanan. Kabilang sa mga banal at makasaysayang puok na bibisitahin ay ang Vatican City, kung saan magkakaroon ng pagkakataong masilayan ng ating Santo Papa sa St. Peter's Basilica. Italy, kabilang ang St. Padre Pio Sanctuary, St. Francis of Assisi Basilica, Sanctuary of First Eucharistic Miracle sa Lanciano, at ang tanyag na Leaning Tower o Pizza. Spain, kung saan matatagpuan ang Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona, at sa Madrid, ang capital city ng Spain. France, sa mahimalang Sanctuary of Our Lady of Lourdes na pinagpakitaan ng mahal na birhen kay Saint Bernadette. At Portugal, sa Shrine of Our Lady of Fatima, na kung saan nagpakita ang mahal na ina, at sa Lisbon, ang capital city ng Portugal. Para po sa iba pang detalye at reservation, maaari kayong makipag-ugnayan sa Travel Specialist Ventures sa numerong 0954-264-2997 mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang, ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Gayon din ating palakpakan ang ating patron na si San Juan Bautista. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw na ng ating misa nobenaryo sa karangalan ng ating patron. At tayo ay nagpapasalamat sa mga ministry organization at mga barangay women, chairman and council na tumulong sa atin sa araw na ito. Unang-una, pasalamatan natin ang mga sumusunod na ministries and mandated organization. Legion of Mary, Apostolada ng Panalangin, St. Peter Men's Society, and Ministry of the Blessed Sacrament. Palakpakan po natin sila. Gayon din, kaagapay natin ang Barangay 307, Zone 30, Chairman Johnny de la Cruz, and Council. Pwede po bang tumayo ang Barangay 307? Ayan. Kapiling po natin sila at sila po ang ating mass offerers sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gayon din po,
pasalamatan natin ang ating punong tagapagdiwang. Siya ay ang cluster coordinator ng Commission on Evangelization. Kaya siya rin po ang paring punong abala taon-taon sa Philippine Conference on New Evangelization. Siya rin po ang kasalukuyang parish priest ng Santa Maria Goretti Parish sa UN Avenue, Paco, Manila. Pasalubungan natin ng masigapong palakpakan ang nag-iisang Reverend Father Jason H. Laguerta. Maraming salamat sapagkat tayo ay binigyan ng magandang pagninilay ni Father Jason. At wag na wag niyong kakalimutan ang kaniyang sinabi ngayong ating sa mundong kasalukuyan na minsan tayo'y punong-puno ng paghihiganti, punong-puno ng ganid at punong-puno ng pagkamakasarili. Ang sabi niya, tayo ay binibigyan ng 3 C sa English at 3 P sa Tagalog. Unang-una, chance o pagkakataon. Ikalawa, choice o pagpili. At anong sabi ni Father? Dapat ang choice o pagpili natin hindi masamang pagpili, kundi pagbabagong loob, pagbubukas ng puso sa Diyos. At ito yung tinatawag na change o pagbabago. Dapat mabuting pagbabago. Pasalamatan din natin ang bawat isa na naririto para sa ating ikalawang araw ng Misa Nobenaryo. Palakpakan po natin ang bawat isa. At higit sa lahat, ibigay natin ang pinakamalakas na palakpak kay Jesus Nazareno, ang ating Hari at Tagapagligtas. Sa sandaling ito, Father Jason, ay meron po kaming munting handog para sa iyo, imahe ni San Juan Bautista. Salamat din, Father Robert, sa iyo pong pag-anyaya sa akin. At happy fiesta sa inyong lahat. At syempre, araw din ng Maynila ang inyong fiesta, kaya fiesta natin sa buong Maynila. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista. Akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating ikalawang Misa Nobenaryo, humayo kayo, taglayin sa inyong pag-alis ang diwat aral ni San Juan Bautista. Salamat sa Diyos. Tawagan ako ng Panginoon mula sa vasin, mula sa katawan ng aking ina.